Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, gusto ko rin magbahagi ng kakaiba kong experience sa buhay. Kaya napasulat ako. This was happened last week lang, Kuya Pam. I always have a fetish sa mga daddies, oldies, men in uniform, and rag na guys. Parang mas mukhang astig, mas okay sa akin. Kuya Pam, I'm 24 years old. 5'10 ang height. May kaputian and power bottom. Though was preferred ko ang sumusubo pero not into penetration. Going back, Kuya Pam, medyo marami na akong nasubo na saging na may edad na. At sobra akong naku-curious na makakain ng saging na SG. Every time na nakakakita ako ng SG, talaga namang tinititigan ko sila. Pero deadma lang sila at hindi ako pinapansin. Then one time, may nakita akong SG, Kuya Pam, sa G-App. At agad ko itong chinat, Kuya Pam. Nasa work ako noon that time, pero sobrang lapit lang ng location niya. After nun, nag-reply siya at nagka-chat kami. May dalawa na daw siyang anak at may asawa na siya sa probinsya. Solo lang siyang naninirahan dito sa Maynila at pinapadalhan niya lang yung kanyang asawa at anak. Kaya naghahanap daw siya ng katrip sa G-App para malibang at maibsan ang init ng kanyang katawan. Nagpalitan kami, Kuya Pam, ng picture. Hindi naman siya mukhang matanda sa picture, Kuya Pam. May itsura nga siya, pero mukha na siyang daddy nga. Kalbo, pero makinis at moreno ang kulay. Medyo natagalan yung meet up namin, Kuya Pam, kasi hindi nagtutugma ang schedule namin. At mahirap siya kausap, Kuya Pam, kasi nga straight siya. Kumbaga, ang gusto niya lang ay trip-trip lang talaga. Then one time, nag-overtime ako sa work para lang talaga masabayan ang pasok niya. And ayun nga, sakto, naka-online siya. Kaya agad ko siyang chinat, Kuya Pam. Nagtanong ako kung nasan siya. Sabi niya, naka-duty daw siya. At nakiusap akong isend niya ang kanyang pin location. Pagka-send niya ng kanyang location, ay agad akong pumunta. Nung malapit na ako, sabi ko, anong landmark mo? Sagot niya naman, nasa highway lang daw siya at malapit sa Mercury. Wala akong mahanap na Mercury that time. At hindi na rin siya nagre-reply. Tinagtad ko siya ng chat kasi nga malapit na talaga ako. Sakto naman may nakita akong Mercury, pero nasa kabilang highway. Nung time na yun, Kuya Pam, ay medyo naiinis na ako. Pero dumiretso pa rin ako sa pin location niya. At pagdating ko doon, may nakita nga akong Mercury. Tapos inikot ko ang paningin ko. Wala akong nakitang SG. Hanggang sa may bakanting space sa isang building. Tapos may nakaupong SG na may kausap sa cellphone. Kuya Pam, agad kong nilapitan ito at nilakasan ko ang loob ko para magtanong sa kanya.
Pinakita ko ang cellphone ko, Kuya Pam, at tinanong ko kung siya ba iyon. Tumango lang siya, Kuya Pam, at agad akong pinapasok sa abandonadong building na binabantayan niya. Pagpasok ko pa lang, Kuya Pam, ay sobrang na-el na ako sa itsura niya. First time ko maka-encounter at makatikim ng SG na saging. Kaya sobrang L na ako that time. Sumilip muna siya sa labas bago isara yung pintuan ng building. Pagpasok niya, naupo muna siya, tapos nag-usap muna kami saglit. Pero medyo natakot ako, Kuya Pam, kasi may dala siyang baril. Sinabi ko sa kanya na first time ko lang maka-experience ng SG. Pero ngumiti lang siya. Malayo daw siya sa asawa niya, kaya trip-trip lang daw talaga ang gusto niya. Medyo lumapit ako sa kanya para himasin ang kanyang sandata. Tahimik lang siya, Kuya Pam. Grabe, damang-dama ko na ang pagtigas ng kanyang sandata. Medyo na-awkward ako pero tinuloy ko pa rin. Tinanong ko siya kung nakikipaghalikan ba siya. Nang inilapit ko ang mukha ko sa kanya, agad siyang umiwas. Kaya gets ko na ang kanyang ibig sabihin. Noong sinimulan ko na, medyo nailang ako kasi malapit kami sa bintana at kita sa labas, kaya sabi ko kung pwede na lumipat kami sa loob. Tapos tumayo siya, sabi ko tanggalin niya yung baril niya kasi medyo natatakot ako. Kuya Pam, lumipat kami sa medyo looban ng building na may pader para hindi kami gaanong kita sa labas. Naghubad agad siya, Kuya Pam. Tapos nagulat ako sa ganda ng hubog ng kanyang katawan. Lalaking lalaki tignan, Kuya Pam. Inawakan ko agad ang kanyang sandata na tayong-tayo na sa mga oras na iyon. Ang ganda ng hubog ng kanyang sandata, Kuya Pam. Pantay ang ulo sa katawan nito. Mataba na mahaba. Medyo mabuhok ito, Kuya Pam, pero mabango. Agad ko itong tinaas baba. Tinitignan ko talaga ang facial expression niya at para siyang nababaliw sa ginagawa ko. Sininasan niya agad ako na isubo ko na raw ito. At agad ko naman ginawa. Napaiktad siya sa ginawa ko, Kuya Pam. At bigla niyang hinila ang ulo ko at nilaplap ako bigla. Nagulat ako sa kanyang ginawa, Kuya Pam, pero sarap na sarap. Ang galing niyang humalik at halatang hayok na hayok. Jackpot talaga ako, Kuya Pam. Kasi bukod sa masarap na, malinis pa siya sa kanyang katawan. Naglaban kami ng halikan, Kuya Pam. Wala akong ibang narinig sa kanya, kundi ungol lang na parang nababaliw. Sarap na sarap ako sa kanyang facial expression, Kuya Pam, habang sinusubo ko ang saging. Napapapikit pa siya at napapaiktad sa aking ginagawa. Nakaupo lang siya, Kuya Pam, habang kumakain ako ng saging at panay siya mura hanggang sa sinasabayan niya na ng kadyot ang pagkain ko ng saging. Hindi na siya nagpapigil at hinawakan niya na ang ulo ko para isagad ang pagkain ko ng saging. Tumayo pa siya, Kuya Pam, para isagad at makita ang mukha ko
kung paano ako kumain ng saging. Para akong nadidemonyo sa ginagawa niya, Kuya Pam. Ginalingan ko talaga ang pagkain ng saging para lang masatisfied siya. Nung umupo siya ulit ay pinaupo niya din ako paharap sa kanya. Tsaka niya kinain at dinilaan ang dalawang bundok. Magkabilaan. Para akong babae that time, Kuya Pam. Parang nagiinit at nag-aalab ang puso ko sa mga oras na yun. Tapos nagpalitan na naman kami ng halikan. Nag-request pa siya na kung pwede ba daw ako niyang ibona. Pero tumanggi ako. Sabi ko, kakain na lang ako ng saging. Next time na lang. Hindi naman siya namimilit, Kuya Pam. At hinayaan niya lang ako na kumain ulit ng saging. Maya-maya lang, ramdam ko nang pumipintig-pintig at tumitibok ang napakalaki niyang sandata. Ito ay hudyat na para sumabog ang bulkan. Wala akong sinayang, Kuya Pam. At sobrang sarap. First time ko makasubo ng saging ng SG. Matamis-tamis ito na medyo maalat-alat. Pero mabango. Muntik na ako malunod, Kuya Pam, dahil sa sobrang dami ng katas ng saging. After nun, nagbihis na kami, Kuya Pam, at nagpahinga. Maya-maya lang ay nag-book agad ako ng Grab para bumalik sa trabaho ko. Habang nasa biyahe, Kuya Pam, chinat ko siya kung nag-enjoy ba siya or nasarapan ba sa ginawa ko. Nag-oo naman siya at nag-request ulit siya na kung may time ulit ako ay pwede niya akong puntahan ulit. Basta i-chat ko lang daw siya. Pero next time daw ay gusto niyang bunahin ako. Umuo lang ako at nag-smiley emoji sa kanya. Kuya Pam, doon nagtatapos ang kwento ko sa kakaiba kong experience sa SG. At next time, i-share ko naman ulit ang pangalawa naming encounter ni SG, kung saan biniyak niya ako ng gusto. Alright, at doon na nga nagtatapos ang ating kwento na ipinadala ng ating letter sender. Walang pangalan yung letter sender natin, so hindi ko mababanggit. Basta nag-share lang siya ng kwento. Nakakainis ang ingay ng aso. Nakakainis ang ingay ng aso namin kanina habang nag-record ako. Nakakainis talaga. Di ako makapag-concentrate tuloy. Okay. Maraming salamat sa iyo, sender, sa pagbahagi na yung kwentong SG. Ang letter sender natin is fetish niya yung mga barako, mga naka-men in uniform. Basta yung mga astig-astig daw na mga mukha. Mas na-L siya doon. So yun nga, first time niyang makatry ng SG at nakuha niya ito sa G-Up. Okay, alam na natin kung anong G-Up yan. Sabi ulit, straight daw si SG na may 2 anak at may asawa sa probinsya. At kaya lang siya gumagamit ng G-Up kasi nga tigang. Okay, kailangan niya ng taong mapaglabasan ng problema. Ayun na nga. Okay, ng bogli niya. Okay. At naka-jackpot naman yung sender natin kasi yun nga, ayon sa describe niya, gwapo,
kalbo, makinis, at higit sa lahat, malinis sa katawan. At perfect yung katawan daw ng sandata, yung ulo, pantay sa katawan. Grabe naman yun. Maka-jackpot naman talaga. So, ito nga, mukhang enjoy na enjoy yung letter sender natin kasi sa wakas, dream come true niyang makatikim ng SG. Sana all. Yun nga, okay? So, ikaw na, Maring sino ba to? Walang pangalan. Ikaw na ang pinagpala sa babaeng lahat. Maraming salamat din sa lahat ng tagapakinig natin at sa mga nag-subscribe ng YouTube channel natin. Maraming salamat po. At sa mga avid listeners ko na hindi ako iniwan hanggang ngayon, nagko-comment pa rin, shoutout sa inyong lahat na hindi ako iniwan. At magpahanggang ngayon ay inaabangan nyo yung mga stories na binabasa ko at pinapost ko dito sa sa channel ko. Okay? Mega shoutout po sa mga commentators natin. Maraming salamat po sa inyo. Although medyo matagal akong nawala dahil na busy sa work at hindi ako nakakapag-upload ng mga stories at mga mini vlogs ko, ay andyan pa rin kayo para panoorin ako. Okay? Maraming salamat sa inyo. At sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat sa pag-subscribe ng YouTube channel ko. Ang bilis ng grow ng channel natin at maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe ng YouTube channel at i-click nyo na rin yung notification bell natin at paki-like yung video. Okay? At sa mga mababait naman dyan, huwag nyong i-skip yung ads para ayun na rin, tulong na rin sa akin. Di ba? Okay? So, maraming salamat ulit at sa mga gusto magbahagi din ng kanilang kwento, sariling experience sa buhay, i-email nyo lang ako or kaya i-message sa Facebook profile ko na nasa bio ng YouTube ko. Okay? Andyan, click nyo lang yung link at dediretso na kayo sa Facebook profile ko. Maraming salamat at God bless us all. Ito muli ang inyong Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Bye-bye!